倒す。 Noong nakaraang episode ng Attack on Titan, nalagay sa panganib ang sangkatauhan nang wasakin ng isang kolosal, titanang pader na naghihiwalay sa lipunan ng tao at sa mga higanting halimaw na lumitaw 100 taon na ang nakalipas. Maraming tao ang namatay habang kinakain ng mga nilalang ang sinumang malalapitan nila. At napilitan ng mga tao na magtago sa loob ng mga panloob na pader, iniiwan ang kanilang mga tahanan. Sinubukan ng pamahalaan na ayusin ang pader gamit ang mga pagsabog. Ngunit nasabutahe ang kanilang plano sa huling sandali. Nagawa ng pangunahing tauhan na si Eren na mag-transform bilang titan at iligtas ang lahat mula sa panganib. Lumalabas na nung bata pa si Eren. Nagsagawa ang kanyang ama ng eksperimento sa genetic engineering at binigyan siya ng isang serum na kayang gawing titan ng isang tao. Nadoon din si Captain Zelda at tinulungan siyang itago nang dumating ang pamahalaan upang linisin ang mga eksperimento ng ama. Kinuha ng mga sundalo na pinamumunuan ni Commander Kubo ang mga magulang ni Eren at pinatay sila. Habang nagtatago ang bata sa loob ng mga pader, sinunog ng commander ang kubeta habang dinala siya ng kapitan palayo sa panganib. Nagising si Eren mula sa pagkabigla, ngunit natagpuan niya ang sarili na nakatali at nakaturo sa kanya ang mga baril ng mga sundalo. Pumasok ang commander sa gusali at nagsimula sa kanyang lecture tungkol sa kanyang pilosopiya ng komunismo. Ipinaliwanag niya kung paano nagkaisa ang sangkatauhan matapos matuklasan ng isang karaniwang kaaway, ang mga titan. Bagaman naging limitado ang mga yaman, mas masaya ang lahat ngayon dahil pantay-pantay sila. Ngunit ang kakayahan ni Eren na mag-transform bilang titan ay nagbabantang sirain ang mapayapang pamumuhay na ito. Desperadong ipinapahayag ng pangunahing tauhan na siya ay tao, ngunit tumanggi ang commander na payagan siyang mabuhay. Sa sandaling haharapin na si Eren sa baril, biglang sumugod si Armin at ipinagtanggol ang kaibigan, sinasabing si Eren ang nagligtas sa lahat mula sa mga titan. Tiniyak niya sa commander na magiging mahalagang asset ang kaibigan niya sa sangkatauhan, dahil kaya nitong ipagtanggol ang lungsod laban sa mga titan. Tumutol din si Captain Hong sa pagpatay kay Eren, ngunit tanging dahil sa kanyang pagnanasa, sinimula ang eksperimento sa bata habang patuloy na sinusubukan ni Armin na kumbinsihin si Kubo sa pamamagitan ng pagsasabi na may isang sirang misil malapit sa panlabas na lungsod. At sa tulong ni Eren, tiyak nilang maaayos ang pader ng matagumpay. Ang pagtatangkang kumbinsihin ng bata ang commander ay lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon dahil inakusahan ni Kubo si Armin na responsable sa pagsabotahe ng nakaraang misyon at pagkasira ng mga pagsabog. Inutusan ng commander ang mga sundalo na magpaputok habang patuloy na nakikiusap si Eren na bigyan siya ng pagkakataon upang matupad ang kanyang layunin at tulungan ang mga tao sa loob ng lungsod. Nang makita ni Mikasa ang kanyang mga kaibigan na malalagay sa panganib, sa wakas ay nagpasya siyang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang buhay. Ngunit tinanong siya ng commander kung bakit ipinagtatanggol niya ang isang halimaw. Walang ibang pagpipilian, sumigaw si Sauda na itigil ang lahat at ipinaliwanag ang kapangyarihan ni Eren. Ayon sa kanya, kaya ni Eren na kontrolin ang sarili habang nagiging titan. Ngunit unti-unti nitong nawawala ang malay habang lumilipas ang oras. Bago pa niya may paliwanag ng lubusan, pumutok ang isang baril at tinamaan siya na nagpatumba sa lupa. Sinubukan ni Zelda na magsalita bago siya mamatay, ngunit nabigo at namatay siya. Biglang bumagsak mula sa kisame ang isang higanting titan. Dinudurog si Commander Kubo at ang mga sundalo sa paligid. Tinutukan ng mga tao ang halimaw, ngunit ang kanilang mga atake ay tumatalbog sa balat nito na tila gawa sa armor. Madali nitong pinatay ang mga sundalo sa isang hampas lang at kinuha si Eren sa kanyang mga kamay. Sinubukan nilang atakihin ang leeg ng titan, ngunit hinarang ito ng kanyang kamay na nagpapakita ng senyales ng malay. Humarap ang titan sa mga scout at naghanda si Mikasa upang ipagtanggol ang kanyang mga kasama. Kakaiba, tumingin ang nilalang kay Mikasa at huminto sa pag-atake, iniwan silang buhay. Sinimula ng higante na umakyat palabas ng gusali, dala si Eren. Pagkatapos mailibing ni Armin ang patay na kapitan, si Hon siyang kumontrol at nagpasya na ipagpatuloy ang plano na ibalik ang pader. Kailangan munang kunin ang bomba na binanggit ni Armin at pagkatapos ay patungo sa panlabas na pader. Nag-alinlangan si Mikasa tungkol sa pagbabalik sa kanilang tahanan, ngunit nagpasya siyang protektahan ang kanyang mga kasama. Sa parehong oras, nagising si Eren sa isang puting silid, naririnig ang musika mula sa mahigit 100 taon na nakalipas. Lumingon si Eren at nakita ang isang jukebox na tumutugtog ng disc record at sinuri ito ng may kuryosidad. Tumigil ang musika at narinig niya ang tinig ng isang lalaki, siya pala ay si Captain Shikishima. Ipinaliwanag ng lalaki na nailigtas niya si Eren mula sa Titan, ngunit nabigo siyang patayin ng halimaw dahil nakatakas ito. Ipinakita ng kapitan kay Eren ang mga footage mula sa isang siglo ang nakalipas na naglalahad ng pinagmulan ng mga Titan. Ayon dito, nais ng mga tao na gumawa ng super soldier weapons gamit ang genetic engineering at nilikha ang mga higante na ngayon ay kilala bilang mga titan. Ngunit nawala sa kontrol ang virus at nagsimulang kumalat sa populasyon, kung saan random na nagiging titan ng mga tao at winawasak ang lipunan nang hindi alam kung sino ang susunod. Naglaban-laban ang mga tao sa iisa sa takot at kawalan ng tiwala.
na nauwi sa sariling pagkawasak. Sa kabila nito, may isang grupo ng tao na hindi naging titan at nagtagong nakapaloob sa mga pader. Sa kalaunan, nabuo ang isang sistema ng pamahalaan na unti-unting humubog sa lipunan na kilala ngayon. Ang mga puting silid na kinaroroonan nila ngayon ay itinayo ng pamahalaan upang bantayan ang mga tao. Tinitiyak na makakalimot sila sa nakakaanang sangkatauhan upang mas madaling makontrol. Ipinahayag ng kapitan na ang pag-atake sa mga pader ay pinlano ng pamahalaan upang maghasik ng takot sa mga tao, lalo na habang nagsisimula silang magtanong kung ano ang nasa kabila nito. Gayunpaman, nakikita ng kapitan ng pag-asa kay Eren dahil kaya niyang panatilihin ang malay kahit mag-transform bilang titan. Naniniwala siya na magkasama nilang mapipigilan ang pamahalaan sa pagpapaalipin sa mga tao. Lumabas ang dalawa at ipinakita ng kapitan kay Eren ang kanyang mga tagasunod at malaking bahagi ng mga eksplosibo na ninakaw mula sa commander. Ipinakita rin niya ang mga armas mula sa nakaraang Titan Wars, hindi epektibo laban sa mga higante, ngunit ginamit upang pumatay ng tao. Ibinigay ni Shikishima kay Eren ang mga grappler at sinabi sa bata na simula ngayon siya na ang may kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Samantala, nagawa ng mga scout na kunin ang misil mula sa lupa at binabalak ang kanilang ruta patungo sa butas. Sa pader, bago pa man mapansin sila ng anumang titan, nakatitig si Mikasa sa malayo na naaalala ang masayang panahon noong kasama pa niya si Eren. Patuloy ang pagmamaneho ng grupo patungo sa lungsod, ngunit biglang huminto si Armin nang makita ang isang armored vehicle sa harap ng kanilang truck. Lumabas ang maraming sundalo at itinutok ang kanilang mga baril sa grupo. Lumabas si Eren sa sasakyan at muling nakipagtagpo sa kanyang mga kaibigan. Humingi siya ng tawad kay Mikasa sa pag-aalala na kanyang naidulot. At kitang-kita ang kasiyahan ng babae sa muling pagkakita sa kanyang kaibigan na buhay. Tumalon si Shikishima mula sa sasakyan at sinimulang suriin ang bomba na nakuha ng grupo. Lubos na nasasabik si Captain Hange nang makita ang mga armas ng sundalo at sumabak sa tangke upang suriin ang mga makina mula sa nakaraang Titan Wars. Ipinahayag ni Shikishima na pag-aari niya ang misil sa pamamagitan ng pagtutok ng baril at ipinaliwanag ang kanyang plano na pabagsay ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsira sa panloob na pader. Papasok ang mga titan sa lungsod at papatayin ang mga opisyal ng gobyerno na tuluyang wawasak ang kasalukuyang pamumuno. Namangha si Eren sa plano ng kapitan dahil inakala niyang gagamitin nila ang eksplosibo upang ayusin ang pader. Tinanong niyang tungkol sa buhay ng mga mamamayan sa lungsod, ngunit naniniwala si Shikishima na karapat-dapat ang kanilang pagkasira sapagkat sila ay may kasalanan sa pagpapahintulot sa ganitong kalupitan. Sinabi ng kapitan kay Eren na iwanan ang nakaraan at sumama sa kanilang layunin, ngunit biglang naalala ng bata ang lahat ng kamatayan at pagdurusa dulot ng mga titan. Sumigaw siya sa kirot at sinabi sa kapitan na tatanggi siyang kalimutan ang kanyang nakaraan. Sumugod ang pangunahing tauhan kay Shikishima, ngunit agad siyang itinapon sa sahig. Bumangon si Eren at muling sinubukang atakihin ng kapitan, ngunit naiiwasan ng lalaki ang lahat ng kanyang atake at mabilis na nakatugon sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa sahig. Hinamon niya ang bata na mag-transform bilang titan. Habang galit na sumugod si Eren kay Shikishima, walang epekto ang kanyang mga atake, hindi niya natatamaan ang kahit isang suntok at tuluyang nahulog sa lupa. Gusto ni Mikasa na itigil ng kapitan ang pananakit sa kanyang kaibigan. Ngunit tumawa si Shikishima at ginamit ang pagkakataon upang panghinaan ng loob si Eren sa pamamagitan ng pilit na paghalikan si Mikasa. Sinampal niya ang lalaki sa mukha, ngunit itinadyak lamang siya sa sahig. Labis itong ikinagalit ni Eren, kaya sumugod siya ng bulag kay Shikishima at naging parang pinakamatibay na punching bag sa buong mundo. Sinubukan ni Armin na mag-isip ng plano upang matulungan ang kanyang kaibigan habang nakatingin sa nanginginig na gusali kasama ang kanyang kakampi na si Tsunagi. Bago pa matapos ni Shikishima si Eren gamit ang kanyang espada, sumigaw si Armin sa lalaki na huminto at nagbanta na papasabugin niya ang lahat sa pamamagitan ng pagpapagana ng bomba. Sinabi niya sa kanyang kakampi na kunin si Eren at dalhin siya sa truck. Ngunit hindi naniwala ang kapitan sa banta ni Armin at pinakita niya na isang bluff lamang ito sa pamamagitan ng pagsabihan ng kanyang tao na magpaputok. Biglang tumira ang isang grappling hook na dumaan sa mukha ng lalaki at tumama sa nanginginig na gusali habang tumalon si Tsunagi at sinimulang hilahin pabagsak ang estruktura. Sumigaw siya kay Armin na umalis at patuloy na humihila ng buong lakas. Pinutukan siya ng tao ng kapitan, ngunit hindi siya tumigil at nagawa niyang ibagsak ang gusali mismo sa ibabaw ng bomba. Ginamit ni Armin ang pagkakataong ito upang makatakas. Nagresulta ang isang napakalaking pagsabog na halos nilamon ang kanilang sasakyan, ngunit nakaligtas ang grupo sa huling sandali. Tumingin sila sa pagsabog at nagdalamhati sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Ngunit biglang lumitaw si Shikishima na sa kabila ng lahat ay nakaligtas din. Umakyat siya sa sasakyan at ipinahayag na kukunin niya ang misil. Kinuha ng kapitan ang kanyang espada at, sa gulat ng lahat, sinaksak ang sarili sa dibdib. Nagsimulang lumitaw ang mga buto sa kanyang likod at naganap ang isang transformation. Habang mabilis na umaalis ang grupo, nagsimulang mag-transform si Shikishima bilang isang titan at unti-unting nabubuo ang mga bahagi ng katawan sa halimaw.
Tumingin si Armin sa higante nang may pagkabigla at naunawaan na ang kapitan ang halimaw na responsable sa pagkawala ng kanyang kaibigan at sa pagpatay sa commander. Plano ni Eren na saksakin ang sarili at mag-transform rin bilang Titan. Ngunit pinigilan siya ni Jin dahil hindi nila alam kung ito'y gagana. Sinabi niya kay Eren na hindi tulad ni Shikishima, hindi siya nag-iisa at sa pagtutulungan nila, mapapabagsak nila ang halimaw. Naglakad patungo sa grupo ang Armored Titan at sinimulan nitong ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng madaling. Winawasak ng Berserker ang dalawa pang higante ng sabay. Sumugod ang grupo patungo sa Titan upang subukang ilihis ang atensyon nito. Ginamit ni Sasha ang pagkakataong ito at pinaputok ang isang explosive arrow sa mata ng higante. Pansamantalang nabulag ito. Lumilipad si Jin sa paligid ng halimaw at inaatake ang mahina nitong bahagi sa pagitan ng armor habang nagawa ni Mikasa na putulin ang mga daliri ng Titan. Lumilipad si Eren sa blind spot ng halimaw at pinutol ang hamstring nito dahilan upang bumagsak ang Titan sa lupa. Nakita ito ni Jane at lumipat patungo sa higante upang ibigay ang huling hampas sa likod ng leeg. Bumaling ang Titan at sinipa siya habang lumalapit. Ngunit nagawang itaboy ni Eren ang kanyang kakampi sa gilid at siya naman ay natamaan ng mga gusali. Bumaling ang higante at patuloy na papalapit sa misil. Ngunit bago niya ito makuha, napansin niya si Eren na nagtatransform bilang Berserker Titan. Matapos halos mamatay, sumigaw ng galit ang mga Titan at nagkasagupa. Nagpalitan sila ng suntok, ngunit unti-unting naging disadvantage si Eren dahil bawat hampas ay nasasaktan lamang siya mismo dahil sa armor ng kalaban. Nagpatuloy ang Armored Titan sa dominasyon ng labanan at itinapon si Eren sa lupa sa pamamagitan ng isang matinding sipa sa ulo. Lumapit si Shikishima kay Eren upang tapusin ang laban, ngunit kinuha ng Berserker Titan ang helicopter blade sa tabi niya at tinamaan ang kalaban. Halos naputol ang Armored Titan sa dalawa. At ginamit ni Eren ang lahat ng kanyang lakas sa isang finishing blow na nagtulak sa Titan pabalik sa mga gusali. Nagsimulang bumalik sa normal ang anyo ni Shikishima habang sumisigaw sa tagumpay si Eren. Lumapit siya sa kanyang mga kaibigan at sinimulang buhatin ang bomba mula sa truck. Dinala ng Berserker Titan ang bomba sa kanyang likod at nagsimulang umakyat sa pader. Habang sumusunod ang kanyang mga kakampi gamit ang grappling hooks, nakalapit sila sa junction at sinubukan ni Eren ilagay ang bomba sa gusali. Ngunit agad siyang bumagsak matapos maubos ang kanyang enerhiya at nagsimulang mawala ng malay dahil sa transformation. Nakita ito ni Mikasa at dali-daling tumakbo patungo sa kanyang kaibigan. Pinuputol niya ang likod ng Titan at sinubukan niyang gisingin si Eren sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya nang pangako niyang dalhin si Mikasa upang makita ang karagatan. Bumalik sa malay ang pangunahing tauhan matapos maalala ang kanyang mga alaala at agad niyang itinulak ang misil sa estruktura ng pader. Kasabay nito, nakaligtas si Captain Hange sa pagsabog mula sa nakaraan sa loob ng armored vehicle. Nagulat siya sa sariling swerte at sinimulang kunin ang mga rocket launchers sa kanyang paligid, habang may isa pa ang misteryosong lalaki na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Nagawa ni Mikasa na mailabas si Eren mula sa Titan, habang ini-install ni Armin ang timer sa eksplosibo at itinakda ito upang sumabog sa loob ng 5 minuto. Nang handa na ang grupo na lisanin ang lugar, nakita nila si Commander Kubo sa ibabaw ng pader. Parang nakaligtas din sa atake ng Titan. Nag-alok siya ng pera at karangalan kung iiwan nila ang pader at ibibigay si Eren sa gobyerno. Tumanggi ang grupo ng galit na nag-udyo kay Kubo na magpaputok sa kanila at nasugaan si Armin sa proseso. Sumigaw ang commander na walang kaayusan sa labas at kailangan ng mga tao ang pader upang maging masaya. Bago pa niya matapos, pinutukan siya ni Sasha ng maraming palaso at nahulog paharap mula sa pader. Sa gulat ng lahat, nagsimulang mag-transform ang commander at naging kolosal, Titan ng parehong Titan na sumira sa pader 2 taon na ang nakalipas. Sumugod ang grupo patungo sa higante upang gantiin ang lahat ng kanyang pinaslang. Ngunit nahirapan silang lumapit dahil sa sobrang init na nililikha ng Titan. Sinubukang kunin ng higante ang misil upang pigilan ang pagsabog habang patuloy ang countdown ng timer. Sumugod si Jing upang pigilan ng Titan na sirain ang bomba, ngunit napatay siya sa isang hampas lamang mula sa halimaw. Bumaling ang higante kay Eren at sinubukang kuhanin siya. Ngunit tinamaan ito ng malaking pagsabog mula sa ibaba na pinaputok ni Captain Hange. Patuloy na inaabot ng kolosal Titan ng bomba sa kabila ng kanyang mga sugat, na nagbigay kay Eren ng pagkakataong makalapit sa likuran nito. Umaakyat siya, patungo sa commander, habang ang timer ay papunta na sa huling segundo, ngunit sa pagkagulat ng lahat, hindi sumabog ang bomba. Ang Titan ay nagawang nawasak ang detonator, at dali-daling tumakbo si Mikasa patungo sa bomba upang subukang ayusin ito, ngunit wala siyang ideya kung paano. Sa gulat ng lahat, nakaligtas si Shikishima sa laban kay Eren at lumitaw sa likuran ng babae. Pinagtawanan niya ang kanilang pagsisikap na ayusin ang mga pader at itinapon si Mikasa sa lupa. Disappointed siya sa sangkatauhan dahil pinili nila ang kaligtasan kaysa sa kalayaan. At naisip niya na palaging susubukan nilang ayusin ang mga pader. Sinubukan ni Mikasa na kumbinsihin ang kapitan na maaari pa rin niyang palayain ang sangkatauhan kung sisirain niya ang tirano na sumasakop sa mga tao. Kasabay nito, nagawang lapitan ni Eren ang commander at pinutol ang likod ng leeg ng Titan. Ngunit nahila siya ng napakalaking kamay ng higante bago niya magawa ang finishing blow. Nang malapit ng patayin ng Titan si Eren, sumugod ang kapitan sa pader habang hawak ang misil na nag-udyok sa higante na bitawan ng bata mula sa kanyang kamay.
Kinuha ni Shikishima ang misil at itinulak ito sa bibig ng Colossal Titan, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na sumira sa pareho. Nagresulta ang chain reaction sa pangalawang pagsabog na bumasag sa itaas ng pader at nagpatagilid ng konkreto pababa. Habang desperadong sinusubukan ni Eren na makaligtas sa pagbagsak, nahulog siya dahil sa shockwave. Ngunit nailigtas siya ni Mikasa na tumangging bitawan siya. Bumagsak ang malalaking bato sa harap ng pasukan at tuluyang tinakpan ng butas. Nakaligtas sina Eren at Mikasa sa pagbagsak at umakyat sa tuktok ng pader. Labis ang kanilang kasiyahan nang makita nila ang karagatan sa malayo at namangha sa kanyang kagandahan. Ngunit hindi nila alam na may mga kamera na lihim na nagbabantay sa kanila mula sa likuran at ang robotic na tinig ay nagbunyag na may mga plano para sa dalawa sa hinaharap.